Hi guys! Welcome back to our channel. Nagdilig-dilig na ako dito sa paligid ng garden, pero mag-almusal muna tayo habang nakikichika-chika ako sa inyo. Black coffee is life. Tingnan niyo yung tasa ko. Ayan, so bago ko kayo ilibot doon, kwentuhan muna tayo, mag-almusal muna ako. Sarap. Dumaan na kasi yung pandesal, kaya bumili na si Ate Joy. Kasi nabibisi na naman ako sa garden. Tapos, pagka ganun kasi, hindi ko na naiisip talaga yung pagkain. Hindi lang halata sa katawan ko. Dito kasi sa amin, dahil may shortage sa water, pag bigla nagka-water dito, talagang dilig na ako kung dilig. Lahat na ng paggagamitan namin ng tubig, ginagawa namin. Nag-iipon na kami ng tubig, tapos kung malakas, ayan, magdidilig na ako. Kung mahina, magdidilig pa rin ako, pero yun yung pinakita ko sa inyo last time. May dala akong timba. Ganon. Ngayon, medyo malakas, kaya ang bilis ko lumabas. Kasi napawis na ako. Tapos kahapon, malakas yung tubig. Tapos, for the first time, sa mahabang panahon, nakaramdam ako kahapon ng hindi masyadong mainit. Tapos ang hangin. Kaya may ginawa ako dito sa mga halaman natin dito. Yun yung ipapakita ko sa inyo mamaya. Kain tayo. Nag-live nga rin ako kanina, guys. Tapos ang hina naman ng connection namin. Kaya wala talaga tayong magagawa. Paborito niya ate to. Sis, pandesal. Kasi may dumadaan na dito ng pandesal everyday. Kaya mainit pa siya. Tapos yung palaman ko ay liver spread. Sarap ng hangin. Yung beses na to nangyayari sa akin. Tapos kahapon nga, ayun, napaano na naman ako, napahawak na naman ako sa isang halaman, tapos nagtuloy-tuloy na naman, kasi nga, maganda yung panahon. Sabi nung kasama ko, hi Delo! Sabi niya, ano daw, bakit hindi ako mag-vlog? Kasi nakita niya nung nagiging busy na ako unti-unti. Sabi ko, hindi, wag na kasi konti lang naman to, tsaka sayang yung oras, kasi nga, ganyan. Tapos ayun, nung nagandahan ako sa resulta ng ginawa ko, nagsisi din ako na hindi ko vinlog mismo kahapon. Iba din talaga pagkabiglaan, ano. Usually kasi, awan ko kung gano'n din kayo, pero ako kasi, pag magba-vlog ako, kunyari, bukas magba-vlog ako, naghahanap na ako ng iba-vlog ko for tomorrow. Ganon. Tapos, mag-iisip na ako kung paano, ganito. Yun nga, nangyari kahapon, walang plano. Tapos basta nakita ko na lang, basta ginawa ko na lang, tapos nagustuhan ko nung huli. Ayun. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo kasi nga, nasiyahan ako sa nangyari. Alam niyo yung mga cactus? Hindi ba nagtanim ako dati? Mamaya, papakita ko rin yun sa inyo. Nagtanim ako dito. Buhay sila. Yung isa nga parang namumulaklak na yan. Papakita ko rin sa inyo. Kaya lang, ito mo talaga na uhaw sila sa tubig. Medyo kulubot yung ano nila. Pero buhay sila, ha? Kaya pag may pagkakataon, dinidiligan ko rin talaga. Pero kung ibang halaman yung tinanim ko dyan, guys, hindi yan makakasurvive. Sobrang init talaga. Na-excite ako. Sabi kasi na may-ari ng bahay, Tito Batchoy, sa tag-ulan daw, magtatanim na ulit sila dito sa gilid natin. Na-excite ako kasi sobrang ganda ng view dito sa garden. Sobrang relaxing. Sabi nga na asawa ni Ate Gina, ay kaya January, Tagaytay feels daw nung nagpupunta sila dito kasi alam yung palay, yung pagka tumutubo pa lang siya, yung green na green, ang ganda kasi ilang ilang pilapil. Kaya pagka nakaupo ka sa garden or kahit saang part ka ng garden ko, pag lumingon ka dun, ang ganda talaga, nakaka-presko yung pakiramdam. So ayun, tapusin ko na to. Masyado nga mahaba yung vlog ko. Papakita ko na sa inyo yung ginawa ko kahapon. Guys, binaligtad ko yung camera para makita nyo yung tinitingnan ko kanina habang nagba-vlog ako. So, ayan yung tubig. Kita nyo ba? Ito sa may spineless cactus natin. Mamaya, ililipat ko na yan dito sa ating yaka.
So, ayun. Ganito yung view ko habang nagbablog ako kanina. Ito pa nga yung aking holder. Tapos, ayun. Dito, ayun yung sinasabi ko kanina na bukid dito sa gilid ng garden natin. Kasi, imagine, ito lang yung pwesto ko. Tapos, ayan lang yung pinaka-view niya. Tapos, andito yung ni Marge. Ayan, nandyan. Kaya, itong bukid na to, kapag ka talaga natataniman siya, sobrang nagbibigay sigla din talaga siya dito sa garden. Tinutukoy ko kanina na mga cactus na tinanim ko dito sa gilid. Na-i-upload ko to sa vlog ko last time. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na kulang sila sa tubig. Tingnan nyo guys. 'Di ba? Nakikita talaga na kulang talaga sila sa tubig. Pero buhay sila kasi may mga babies na nga. Yung. Tapos yung isa natin, ayun yung sinasabi ko na namumulaklak. Ayan, ang galing no. Siya yung pinakamaliit, tapos siya yung may bulaklak. And ayun, punta na tayo sa ipapakita ko talaga sa inyo. So ayan, before, etong part na to, sinabitan ko to ng mga hanging plants natin kasi sabi ko sobrang bold at gusto ko sana na lagyan sila ng halaman. Ngayon, naisip ko na yung mga hanging plants natin dati, dyan ilagay. Kinawit-kawit ko lang sila dito. Tapos nilagyan ko ng ilaw. Kaya pag gabi, ang ganda na rin nilang tingnan. Ang kaso lang, ang nangyari dahil sa sobrang init ng panahon, ito kasing spot na to guys, pag hapon, pag ganun kasi yung araw. Kaya talagang bilad na bilad sila sa araw. Kaya kahit anong gawin kong dilig, yun, naaapektuhan sila. At makikita talaga na nasusunog yung mga dahon nila. Kaya ayan, tinanggal ko muna dito. Yun yung ginawa ko kahapon. At inilipat ko sila ng pwesto. Actually, dito ko sila unang nilagay sa loob ng kubo na to. Kasi iniiwas ko muna sila sa init. Kasi mostly, bagong tanim. Kasi tinanggal ko na yung mga dad. O yun pa yung pinagkapihan ko. Ayan, sinapit ko dyan. Tapos parang hindi naman ako masyadong nasiyahan. Kasi parang masyado ng mahalaman. Kung dito naman sa side na to, kung dito ko ilalagay, pwede silang maka-cause pa ng dilim kasi matatakpan yung mga ilaw. Tapos, ang mahirap kasi pag dito na side na to maglalagay, yung mga dadaan dito, baka mamaya or kunwari may bata, diba? Baka mapaglaruan or ano. Kaya iniiwas ko din sila. So, ayun, ang ginawa ko kahapon, teka muna, ilipat muna natin tong lipat muna natin itong horse. Ayan, dyan naman siya. So, ayun. Ang ginawa ko kahapon, guys, ay nilipat ko ulit sila. At ang napag-isipan ko namang paglagyan sa kanila ay itong gilid ng pader natin. Ito yung pinanggalingan nila. Tapos, dito ko sila nilipat. Kasi ito yung daanan pagpapasok dito sa garden. So ito, wala tong kahit na anong halaman before. Tapos napag-isipan ko na dito ko sila ilagay. At nagustuhan ko talaga kasi biglang parang naging presko kaagad. Tapos yung pagdating pa lang ng tao, makikita na nila na may mga halaman dito. And ayun nga, halos lahat to ay mga bagong tanim ko. Pero yung iba, parang buhay na sila. Kunwari nasa vertical path, inilipat ko dito kasi nga, ganitong design yung gusto kong gawin. Yung mga nakahang lang. And tingnan nyo guys, yung sinasabi ko na hindi nila kinakaya yung araw. Ayan. Ito pa oh. Diba? Partida araw-araw pa yan dinidiligan. Madalas pa silang diligan yan, tapos nagkakaganyan. Kaya, ang ginawa ko, ayan, dyan ko sila pinwesto. Kasi itong side na to, hindi siya naanuhan masyado ng araw. Tapos, meron tayo dito puno. Ayan, kaya talagang shaded part to. And hopefully, umano talaga sila dito. Mabuhay. Pero feeling ko talaga, maganda yung feeling ko na magiging okay sila dito. And ayun, nandito yung mga plants natin. Ito, for me, scan pa tong mga to. Brazil, mga marble bottles natin. Ayan. Tapos kay Ate Tess yung pillow plant. Ayan, dyan ko muna sila pinaglalagay. Pero ang ganda. Nagkabuhay dito. Nilipat ako ng pwesto pagpapasok ng garden. Hi!
So, ayan na siya guys. Pagdaan mo dito, makikita mo na kaagad yung mga halaman dito sa gilid. Tapos, alam nyo ba kung paano ko yung sinabit doon? Gumamit pa ako dyan ng panungkit ng sampayan, ng sinampay, para maikabit ko doon. Tapos, ayan. At hindi ako nagpako kasi baka mag-wick yung ating wall. Kaya ang ginawa ko, yung pinaka-hook niya, ito yung ganito. Sinut ko lang siya sa mga pagitan ng hollow blocks. Ayan. Ayan. Tapos sobrang, ang bilis na parang nakafeel ako kaagad ng lamig nung nag-ano ako dito. Tsaka ito kasi room to ni Ate Joy. Kaya sabi rin niya nakaramdam din siya ng lamig. So hindi, super happy ako. Kahit itong mga halaman natin dito ay, kung mapapansin ninyo, halos pare-pareho lang mga 2 to 3 pots. Tapos pare-pareho lang ng halaman yan. Pero okay pa rin. Okay lang sa akin, nagagandahan pa din ako. And ayun, eto namang side na to, iniisip ko kasi itong ilaw na to, iniisip ko rin ilipat sa kanila. Kaya lang, pinag-iisipan kong mabuti kasi may iniisip akong gawin dito. So, ang plano ko talaga dito kahapon din, naisip ko, ibalik yung ating steel matting dyan. Maglagay ako ng vertical wall. Tapos, ang ilalagay ko ay lahat ng mga cactus and succulents natin. Since, lahat naman ng init ay papunta dito sa hapon. Pero, pinag-iisipan ko pa rin niyang mabuti. Kasi, ang pangalawang plano ko naman, dahil natuwa talaga ako sa ginawa ko dito, parang gusto ko, siguro na hanging plants ulit. Tapos parang ibabalik ko lang yung dati para maging proportion siya dito sa side na to. Ayun, pinag-iisipan ko pa rin yung dalawa na yan kung ano yung ang gagawin ko. Pero sobrang excited ko sa kakalabasan yan. So ayan guys, sana nagustuhan nyo rin yung idea na ginawa ko dito. Kasi ako, super happy ako. Nagkaroon ng buhay yung wall na to. Tapos, basta parang nakaka-fresh siya. And ayun, basta super happy ako sa resulta niya. So, eto na guys. Pagpapasok ako ng garden, ayan, eto na yung makikita nyo sa side. Bago pa tayo makarating sa ating mga kubo. Ayan. Diba ang ganda na? Kasi parang dito welcoming na kaagad yung mga halaman. Tapos, ayan na yung ating garden. Pagdating ng mga customer dito, yan agad yung matatanaw nila sa garden natin. Kaya super happy ako at feeling ko nakagawa ako ng magandang bagay kahapon. Kaya hindi rin ako makapaghintay na i-share yun sa inyo at napavlog ako ngayon. So ayun guys, thank you so much for watching at kung na-enjoy nyo at mahilig kayo sa mga halaman katulad ko, meron kayong small business at i-enjoy nyo ang simpleng buhay sa probinsya, please do subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ganap namin, of course, dito sa Gotomay Garden at sa aming buhay probinsya. So yun guys, hinihingal na ako dahil pagod na ako. Mag-ingat po kayo palagi at kahit sobrang init, maghanap pa rin tayo ng reason para maging positive sa buhay at i-enjoy pa din natin yun. And walang init-init pag plantita ka kasi talagang makakaisip ka ng gagawin mo sa mga halaman at sa garden mo. So yun guys, super happy ko. So much for watching. God bless you all and I'll see you guys on my next vlog. Bye bye!